Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 671. Tumalikod na si Arthur at nagpatuloy sa pag-akyat nang walang sinasabi ni isang salita. Dahil hindi na siya gustong guluhin pa, maingat na sinundan siya ni Sofia. Unti-unting lumilipad ang isip niya. Bihira siyang magkaroon ng oras para mag-hiking. Ang malalayong kabundukan, na natatakpan ng malabo na patong ng ulap at liwanag, ay pumuno sa kanyang puso ng pagkamangha. Ang sarap sa pakiramdam. Bang! Palibhasay natarante sa tanawin, pumasok siya kay Arthur. Nang napagtanto niyang nakabunggo na naman siya, namula siya. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanila ang mga bodyguard na nakasunod sa likuran nila. Walang sino man ang pinayagang magiging ganito kabastos kay Young Master Wise. Paano ba nagawa ng babaeng ito? Ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para lagi siyang inisin? Kung nababasa lang ni Sofia ang mga isipan at alam niya ang iniisip ng mga bodyguard, magkakaroon siya ng gana na ilibing ang sarili sa buhay. Hindi niya sinusubukang inisin siya. Magkakaroon tayo ng mas magandang view kapag nasa peak na tayo. Let us keep moving, Mr. Wise, sabi ng manghuhula. Tumanggo si Arthur. Walang paraan na siya ay pumutol pagdating sa pagpili ng lugar para sa libingan ng kanyang lolo. Napasulyap siya kay Sofia na para bang nag-aalala na hindi nito maituloy ang pag-akyat. Huwag kang mag-alala. I can continue going, nagmamadaling sabi nito nang makita ang pagmumukha nito. Unti-unting tinahak ng grupo ang tuktok ng bundok. Sa tuwing kailangan niya ng tulong, palaging lumilingon si Arthur para bigyan siya ng kamay. Kahit may 4 na matipunong lalaki sa likuran niya, nagpumilit pa rin si Arthur na tulungan siya. Ang taluktok ng bundok ay isang patag, madamong parang walang mga punong makikita. Ang patlang ng damo na umaabot sa abot tanaw ay tila mas malapit sila sa langit. Ang manghuhula ay nagsimulang kumalansang ang mga kalkulasyon batay sa mga komplikadong formula ng kanyang propesyon. Habang nalilito si Sofia sa mga sinabi niya, tumanggo naman si Arthur na parang naiintindihan niya ang sinasabi. Nagulat siya. Natuto ba si Arthur, paano masasabi ang kapalaran mula lamang sa pagbabasa ng mga libro sa paksa sa nakalipas na ilang araw? Hindi pwede. Gaano siya katatag bilang isang mag-aaral? Itinuro ng manghuhula ang isang lugar sa kalagitnaan ng bundok. Young Master, iyan ang napili kong pwesto para sa iyong lolo. Napapaligiran ito ng mga bundok, ibig sabihin ay mapapaligiran siya ng mga tagapagtanggol. Ito ay isang magandang lugar. Napatingin si Arthur sa lugar na itinuturo. Maganda ang view habang napapaligiran ng mga bundok sa lahat ng panig. Walang anumang bagay na nakaharap dito, na nauugnay, walang kakaibang kawalan ng timbang. Ito ay tiyak na isang magandang lugar. Binalak niyang bilhin ang buong bundok bilang walang hanggang pahingahan ng kanyang lolo kung makakahanap siya ng magandang lugar. Ang tuktok ng bundok ay natatakpan ng damo na umabot hanggang tuhod. Ito ay isang hindi kapani-pani walang tanawin upang pagmasdan. Nakatayo sa tabi niya, same time na nakinig si Sofia sa lecture tungkol sa paghula. Ang manghuhula ay nagsimulang maglakad sa pananabik na sinundan siya ni Arthur. Dahil nabighani siya sa lecture, sumunod siya sa kanila. Huminto ang manghuhula. Biglang may kung anong malapit sa kanya ang kumikislot, na ikinagulat niya. Ito ay isang ahas na nagpapalubog sa araw na kasalukuyang dumudulas ng hangin sa kanyang direksyon habang umaangat na para bang inaatake siya. Nang makita niya ang ahas, dali-dali siyang pumunta sa gilid. Gayunpaman, isang mas malaking panganib ang naghihintay sa kanya, dahil nawalan siya ng balanse at malapit ng gamulong sa gilid ng bundok. Sofia, habang ang taong nakatayo malapit sa kanya, kumilos si Arthur para saluhin siya. Sa paggawa nito, nawalan din siya ng balanse. Sir, sumunod ang mga bodyguard. Huli na. Pinagmasdan nila si Arthur at Sofia na gamulong sa damuhan at sa gilid ng bundok. Ang alam lang ni Sofia ay mahigpit ang pagkakayakap sa kanya habang ang mukha ay nakadikit sa matipunong dibdib ni Arthur. Sa kabila ng paggulong sa burol, hindi niya ito pinakawalan. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang patag na lupain na huminto sa kanilang pagbaba. Nang huminto sila sa paggulong, inilayo niya ang mukha sa dibdib nito.
Ang kanyang mga butas ng ilong ay puno ng kanyang kolon na may amoy na sidro at amoy ng damo. Tumangala siya para makitang duguan ito dahil sa isang sugat sa kanyang noo habang siya ay nakalabas mula sa karanasan ng hindi nasaktan. Kabanata 672. Nasasaktan ka. Nagmamadaling umalis si Sofia. Arthur. Pareho silang natatakpan ng dumi at damo. Bumaba ang mga bodyguard sa kanila, at tinulungan ng dalawa si Arthur na makatayo. Ayos ka lang ba, sir? Maayos na ang kanyang pakiramdam, maliban sa hiwa sa kanyang noo na dulot ng matutulis na sanga ng puno at sari-saring kalmo na nagkalat sa kanyang mga kamay. Ayos lang ako. Inayos niya ang sarili bago tumingin sa kanya. Nakagat ka ba ng ahas? Hindi, umiling siya. Puti pa rin ang mukha niya sa gulat. Habang umaakyat sila pabalik sa tuktok, nanatili ang tingin nito sa kanya. Tumibok ang puso niya. Nanggamulong sila pababa sa gilid ng burol, mahigpit niyang ipinulupot ang isang braso sa baywang nito habang ang isa naman nitong kamay ay nakadikit ang ulo nito sa dibdib nito. Ginawa niya iyon para lang masigurong hindi siya masasaktan. Gayunpaman, matagal iyon na hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili sa panahon ng taglagas. Umakyat ang dugo niya. Ang mataas at makapangyarihang Young Master ay talagang itinaya ang kanyang sarili upang protektahan siya. Paano kung sa halip ay nahulog siya sa isang mataas na bangin? Sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa kanya, mahuhulog din kaya siya sa kanya. Inilabas ng mga bodyguard ang isang first aid kit, saka nilinis at nilagyan ng damit ang dumudugong hiwa sa noo ni Arthur. Natakot ang manghuhula dahil sa mapanganib na sitwasyong kinalalagyan ni Arthur. Ayos ka lang ba, Young Master Wise? Ayos lang ako. Magpatuloy, sabi ni Arthur sabay wave ng kamay. Ang kanyang mga bodyguard ay kumalat sa paligid nila, lugar na nagwawalis para sa anumang palatandaan ng mga ahas. Maging si Sofia ay nagsimulang makaramdam ng takot sa mga damo sa kanyang paligid. Ang ahas na iyon ang naging pinakamahabang ahas na nakita niya sa buong buhay niya. Sa oras na ang manghuhula ay tapos na sa kanyang pagsusuri, pinakuha ni Arthur ang kanyang mga tauhan ng mga larawan sa lugar sa halip na gumawa ng desisyon kaagad at doon. Magpapasya siya pagkatapos ng masusing pagsasaliksik sa lugar. Ang pag-akyat sa bundok ay palaging mas madali kaysa sa paglalakad pababa ng bundok. Isa itong matarik na pag-akyat, ibig sabihin ay mas mahirap ang pagbaba nila. Isang maling galaw at sila ay magpapagulong-gulong pababa ng bundok. Nakabaluktot ang mga paa, dahan-dahan siyang bumaba ng bundok habang nakakapit sa mga sanga sa paligid. Ang kanyang kamay ay umabot sa susunod na sanga, ngunit sa halip ay isang mahabang dahon. Biglang sumakit ang kamay niya nang hinampas ng matalim na gilid ng dahon ang kamay niya. Isang matalim na pagsirit ang pinakawalan niya, hinayla pabalik ang kanyang kamay para suriin ito. Nagdugo ito. Nasa likod niya si Arthur. Kumunat ang noo niya, at sinabi, hayaan akong tingnan. Ipinakita nito sa kanya ang kanyang palad. Mag-ingat ka. Sabi niya habang sinusuri ang kamay niya. Iwasang hawakan ang mga dahon na katulad nito. Tumanggaw siya bilang tugon. Pagkatapos ay gumalaw siya para maglakad sa harap niya. Nang marating nila ang matigas na bahagi ng pag-akyat, tatalikod siya at bibigyan siya ng kamay. Sa tuwing mangyayari iyon, mapapansin niya ang mga sugat sa makatarungang mga kamay nito, na nagpapatibok sa kanyang puso sa sakit. Young Master Wise, mangyaring huwag mo akong iligtas sa panganib sa susunod, sabi niya. Bakit? Lumingon siya at tinitigan siya sa mga mata. Natatakot akong masugatan ka. Ayokong masaktan ka ng dahil sa akin. Mataimtim niyang binalik ang tingin sa kanya. Maswerte akong tao, hindi ako mamamatay. Ibinalik niya ang atensyon sa pag-akyat sa bundok. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isa pang matarik na seksyon. Habang maingat siyang bumababa, bigla siyang binuhat niya ng paalang dahil nasa isang ligtas at patag na lugar na siya. Ang kanyang isip ay natigil sa isang masilaw na estado, at nabalik lamang siya sa kanyang katinoan nang siya ay tuluyang ibinaba. Binuhat siya ni Arthur. Sa wakas, bumalik sila sa landas na una nilang sinundan at ligtas na nakabalik sa mga sasakyan. Si Emily ay naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sa oras na ginawa nila, malapit nang lumubog ang araw. Total, pasado 5:00 na. RT, masaya siyang tumakbo papunta sa grupo ngunit napahinto siya nang makita ang sugat sa noo ni Arthur. Paano ka nasaktan? Naiinis na tanong niya. Ayos lang ako.
Aksidenteng naputol ako ng sanga, mahinahon niyang paliwanag. Tiningnan siya nito pataas at pababa. Ang kanyang itim na damit ay natatakpan ng mga piraso ng damo, na para siyang gamulong sa lupa. Kabanata 673. Yung mga kamay mo. Paano mo nasaktan ang iyong mga kamay? Isang masakit na tila ang pinakawalan ni Emily nang makita ang mga gasgas sa mga kamay ni Arthur. Samantala, ibinaba ni Sofia ang kanyang ulo. Kung tutusin, nasaktan lang siya dahil sa kanya. Wala lang. Haharapin natin ito pagbalik natin. Pagkatapos ay hinakay ni Arthur si Emily pabalik sa sasakyan. Pagpasok niya, sinabi niya, "Artie, gusto kong sumakay sa parehong kotse mo." Nababalot ako ng dumi, tanging sagot niya habang isinara ang pinto sa mukha niya. Pagkatapos ay pinanood niyang lumingon ito sa pangalawang sasakyan ng grupo at sumama kay Sofia sa kanyang sasakyan. Nagliliyab ang mga mata niya sa galit. Mas maganda ba ang isang simpleng kasambahay kaysa sa kanya ngayon? Nagsimula na silang maglakbay pabalik. Hindi na kinaya ni Sofia. Ang pagmamaneho pababa ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang pagsakay sa paakyat. Mahigpit siyang kumapit sa mga manibela sa sasakyan at tumingin sa malayo sa daan. Sa kabilang banda, kalmado si Arthur. Malaki ang tiwala niya sa husay sa pagmamaneho ng kanyang mga bodyguard. Nang sa wakas ay nakabalik na ang mga sasakyan sa makinis at sementadong mga kalsada, tumilapon sila patungo sa lungsod na parang mga kabayong nagmamadali sa gabi. Madilim sa labas ngayon. Pagkatapos ng isang masayang araw, pagod na pagod si Sofia. Kahit na nakaupo si Arthur sa tabi niya, hindi niya maiwasang makatulog. Habang siya ay nakatulog, ang kanyang ulo ay tumalikod at nakasandal sa kanyang balikat. Imbes na itulak siya, hinayaan niya lang. Ginugol niya ang buong paglalakbay pabalik sa pagtulog. Nang makarating sila pabalik sa mansyon, bandang alas 7 na. May marahang tumapak sa kanyang pisngi. "Uuwi na tayo, Sofia." Binuksan niya ang kanyang mga mata at pinawi ang kanyang antok. Nang mapagtantong nakahiga siya sa balikat nito ay agad siyang napaupo. Kabutihan. Ginugol ba niya ang buong paglalakbay sa pagtulog sa balikat ni Arthur? Agad namang sumalubong sa kanila ang dalawang kasambahay ni Emily nang humakbang sila sa mga pintuan. Agad na umakyat si Arthur sa kanyang kwarto para maligo. Ganoon din ang gagawin ni Sofia nang tawagin siya ni Emily na huminto. Sinaman siya ng matalim na tingin. Sa tulong ng mga ilaw ng silid, kitang-kita niya ang dumi at damong dumidikit sa suot ni Sofia. "Sofia, paano nasaktan si Artie?" Naghihinala niyang tanong. Napabalikwas ng tingin si Sofia, natulala. "Hindi ako maawa kung magsisinungaling ka sa akin," pagbabanta ni Emily. "Muntik na akong makagat ng ahas noong nasa tuktok na kami, at nawalan ako ng balanse. Nahulog si Young Master Wise sa gilid ng bundok kasama ko dahil gusto niya akong protektahan," diretsong sagot ni Sofia. Wala pa rin siyang planong magsinungaling. Nanlaki ang mga mata ni Emily. Nai-imagine niya talaga kung ano ang nangyari. Dumagundong sa kanya ang selos habang nanunuya. "Sigurado ka bang hindi mo sinasadyang mawalan ng balanse para hawakan ka ni Artek sa kanyang mga braso at gamulong pababa ng bundok kasama mo? Siguradong marami kang ginagawa para lang maakit siya. Gagawin mo ang lahat, hindi ba?" "Ako." Magsasalita pa lang si Sofia, sinampal siya ni Emily sa mukha at sumigaw, "Ang lakas ng loob mong isipin na karapat-dapat kang ipagsapalaran ni Artie ang kanyang buhay. Kunin ang sampal bilang iyong babala." Napatalikod ang ulo ni Sofia sa lakas ng sampal. Isang malakas na huni ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Gayunpaman, nakarinig pa rin siya ng boses ng lalaki na tumatahol, "Tumigil ka, Emily." Pababa na si Arthur nang marinig niya ang kaguluhan. Gumalaw siya para tumayo sa pagitan nila. "Bawal kang suntokan siya. Artie, muntik ka na niyang mapatay." Naging aral lang. Hindi inisip ni Emily na may nagawa siyang mali. Sa isip niya, kailangang ipaalala kay Sofia ang kanyang lugar. Ang isang kasambahay ay hindi karapat-dapat na protektahan ni Arthur Wise. "Tama na. Wala kang karapatang suntukin siya," malamig niyang sabi. Lumingon siya at tumingin kay Sofia. Nang makita niya ang matingkad na pulang marka sa balat nito, napangiwi siya. "Pumunta ka sa itaas at mag-shower." Si Sofia ay kumilos upang gawin ang iniutos sa kanya. "Artie, alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo?" Sigaw ni Emily na may luha sa mga mata. "Pagod ka rin siguro. Magpahinga ka na,
nakakunot noon niyang sabi. Ngumuso si Emily. Dapat hinayaan mo siyang gamulong mag-isa sa bundok. Hindi mo siya kailangang protektahan. Kung tutuusin, isa kang mahalagang tao. Kabanata 674. Get me an ice pack, sabi ni Arthur sa mga kalapit na kasambahay, hindi pinansin si Emily. Hindi mo kaya. Sumili ang puot sa mga mata ni Emily. Bilang tugon, nanatili lamang ang mga kasambahay sa kanilang kinaroroonan. Gawin mo ang trabaho mo, utos ni Arthur habang nagdidilim ang mga mata. Walang paraan ang sino man sa kanila ay maglakas loob na sumalungat sa isang nagpadala ng utos mula sa kanya. Kung tutuusin, alam nila kung sino ang tunay na namamahala. Dali-dali nilang inabot sa kanya ang isang ice pack at isang malinis na hand towel. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas na may hawak na mga gamit. Samantala, nagngangalit ang ngipin ni Emily. Sigurado siyang isa lang ito sa mga pakana ni Sofia para makita si Arthur. Hindi pwede. Ang tanging tao na pinapayagang maging Mrs. Wise ay siya. Walang sino man ang maaaring makakuha ng titulo mula sa kanya. Pagkaupo sa kama, maingat na hinawakan ni Sofia ang kanyang namamagang pisngi. Ang sakit ay sumiklab sa kaunting haplos. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga yabag papunta sa kanyang silid. Nang tumangala siya para makitang pumasok si Arthur sa kanyang silid, mabilis siyang tumalikod para itago ang namamagang pisngi. Itinutok niya ang isang pakete ng yelo na nakabalot ng tuwalya sa kanyang paningin. Hawak mo sa pisngi mo. Kinuha niya ang ice pack at tinapat sa pisngi niya. Nagpakawala siya ng sitsit sa sensasyon bago tumangala sa kanya at sinabing, "Tama siya. Ano, hindi ka ba marunong lumaban kapag tinamaan ka?" May kakaibang panunuya sa boses niya. Umusag siya para maupo sa upuan sa tapat niya. Hindi yon. Siyempre, hindi tama na manakit siya ng ibang tao. I mean to say that she was right in telling you to save me when I was in danger, paglilinaw niya. Bakit? Kumunat ang noo niya. Napagulong lang ako ngayon sa isang banayad na Dallas dis, ngunit paano kung nahulog ako sa isang mataas na bangin? Napabuntong hininga siya. Kaya, noong iniligtas mo ako, natakot ako. Paano kung nasaktan ka ng husto? Kailangan niyang aminin na mayroon itong mahusay na imahinasyon. Gayunpaman, tama siya. Kung namatay siya sa pagsisikap na iligtas siya, mawawala sa kanya ang lahat. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat sa kanyang damdamin, napagtanto niyang hindi niya kailanman naisip kung hindi ba niya ito iligtas. Siya ay pumunta upang iligtas siya ng walang pag-aalinlangan. Katulad noong muntik na siyang malunod sa dagat, siya ay tumakbo papunta sa kanya ng walang pag-aalinlangan at nag-alok ng anumang tulong na maibibigay niya. Sa totoo lang, kahit siya ay nakitang kakaiba ang kanyang pag-uugali. Siya ay isang taong nagpahalaga sa buhay, kaya bakit paulit-ulit niyang isinapanganib ang kanyang buhay para kay Sofia? Nang tuluyan siyang lumabas ng silid, nakatanggap si Sofia ng tawag mula sa kanyang ina. Naaksidente ang kanyang ama ng umagang iyon at na-hospital dahil sa kanilang mga bali ng buto. Mabilis siyang nagtungo sa silid ni Arthur, pumasok nang hindi man lang humihingi ng pahintulot. Sa likod ng pinto ay nakatayo si Arthur, na naka-underwear lang habang basang-basa pa rin sa shower. Balak na sana niyang magsuot ng maayos na pantalon nang bumukas ang pinto. Dahil sa gulat ay mabilis niyang hinawakan ang kanyang tuwalya at dali-daling ipinulupot sa kanyang baywang upang hawakan ang kanyang pandiya. Sinong nagsabing pwede kang pumasok? Nang mapagtanto niya kung ano ang tinahak niya, dali-dali siyang tumalikod. Ganun pa man, nasilip pa rin niya ang itim nitong underwear. Namumula ang pisngi, sumagot siya, "I'm really sorry, young Master Wise. Hindi ko sinasadyang gawin ito." Akala niya sinasadya niya yon. Kumuha siya ng isa pang tuwalya para patuyuan ang buhok bago umupo sa sopa. Lumingon siya para titigan si Emily habang nanatiling hiyubot-hubad ang katawan. "Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina. Nabangga ang tatay ko, at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Gusto ko nang umuwi para bisitahin siya." Lumingon siya sa kanya na may nagmamakaawang mga mata. Hinaplos niya ang kanyang baba habang ipinakita ang kanyang jawline na ginagawa niya iyon. "Ilang araw?" tanong niya. "3 araw. Kailangan ko lang ng 3 araw." Pagkatapos ng lahat, hindi siya nang ahas na lumampas sa pananalapi nito. "Okay, bumalik ka sa akin sa eksaktong 3 araw.
Kung maglalakas loob ka o nakalimutan mong bumalik, may kahihinatnan. Napaawang ang kanyang mga labi sa isang halatang babala. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya naisip na tumakbo pa rin. Binuhat niya ang kanyang mga gamit pabalik sa ibaba nang pigilan siya ni Emily sa pag-alis. Walang nagsabi na maaari kang umalis, sabi niya. Excuse me, but I have some urgent family business, magalang na sagot ni Sofia. Kabanata 675. Babalik ang pamilya ni RT in 1 month, Sofia. Hinding-hindi papayagan ng lola niya ang isang mapanlinlang na babae na malapit sa kanya. Mas mabuting umalis ka sa sarili mong lumalakad habang kaya mo pa. Malamig na ngumisi si Emily. Gayunpaman, ang kanyang babala ay hindi mahalaga kay Sofia dahil wala siyang plano na makakuha ng anuman mula kay Arthur. Ang tanging bagay na maaari niyang hilingin mula sa kanya ay ang kanyang kapatawaran. Laking pasasalamat niya kung makapagpatawad at makalimot si Arthur. Hindi mo kailangang mag-alala, Miss Jennings. I don't have any schemes for young Master Wise, mataimtim na sagot ni Sofia. Napangisi si Emily. Sa tingin mo ba kaya mong itago ng inosenteng mukha mo ang iniisip mo? Nai-report ko na kay Old Madam Presgrave ang tungkol sa mga pakana mo kay RT. Maghintay ka lang, mapapasama ka. Sa ngayon, nawalan na ng pasensya si Sofia sa pag-uusap na ito. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto, nag-aalala sa kanyang ama. Sa ospital, si Drake Goodwin ay nasa kama habang ang kanyang asawa ay nakaupo sa tabi niya. Ang isang paa niya ay naipit sa isang cast. Kumusta ka na, tatay? Seryoso ba? Hindi naman ganoon kalala, kailangan ko lang magpahinga ng 1 o 2 buwan. Sabihin mo, ano ang iyong ginagawa kamakailan? Hindi ba pinahirapan ka niyang Master Wise? Nag-aalalang inis ka ni Chana ang kanyang anak na babae pataas at pababa. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang tumaba si Sofia. Ayos lang po ako, Nay. I have been looking for that necklace with him, sagot ni Sofia sa mapang-asar na tono. Sa totoo lang, hindi maganda si Drake at Chana. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa pag-aalala dahil nawala si Drake sa kanyang kumpanya at may utang sa mga bangko. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na sabihin sa kanilang mga anak ang alinman sa kanilang mga paghihirap. Kung wala ang mga dibidendo ng kumpanya, ang mga pagbabayad ng utang ay nagpapahirap sa kanilang buhay. Presgrave Residence. Iyon ang unang kainan sa bahay nina Anastasia at Elliot pagkatapos ng kasal. Ngayong matandang babae na si Harriet, natuklasan niya na gusto niya ang isang masiglang kapaligiran. Pagkatapos ng hapunan, namasyal si Anastasia sa ilalim ng mga bituin kasama si Elliot. Sa maliwanag na liwanag ng buwan sa kanilang paikot-ikot na landas sa kakahuyan, nadadama nila ang walang katulad na kagalakan. Mahigpit niyang pinagsalikop ang mga daliri nito sa mga daliri nito, para bang mawawala ito kapag binitawan nito ang kamay nito. Pagkatapos ng kasal, napagtanto niyang may mas maganda at maamong aura na sumalubong sa kanya. Habang tinitignan siya nito ay lalo siyang nabigla. Pasalamat siya sa kanya ngayon. Siya ay pag-aari lamang. Sweetheart, hinayla niya ito sa isang yakap. Hanem, nang magangat ito ng tingin sa kanya, naramdaman niya ang paghalik sa kanyang noo. Ngumiti siya at tumitig ng malalim sa mga mata nito kung saan makikita niya ang lahat ng pagmamahal na hawak niya, para sa kanya. Achoo, bigla siyang bumahing. Agad niyang hinubad ang jacket niya at ibinalot sa kanya. Huwag kang sipon. She chuckled. Masaya ako, kahit magkasakit ako. Sa ganoong paraan, masisiyahan ako sa pag-aalaga sa iyo. Nagpakawala siya ng galit at tinapik siya sa dulo ng ilong niya. Huwag mong sabihin iyan. Ilang sandali pa silang nagyakapan bago ang pagmamahalan sa kanilang mga mata ay unti-unting nabahiran ng pagnanasa. Hiniling ko kay Nigel na alagaan si Jared ngayong gabi, pangungulit niya. Natural, alam ni Anastasia kung ano ang ibig sabihin noon ni Elliot. Okay lang ba talaga? Nahihiyang tanong niya. Weekend na bukas, pwede na tayong matulog. Napangiti siya. Gaya ng plano, nagpalipas ng gabi si Jared kasama si Nigel habang ang itim na Bugatti sports car ni Elliot ay umaandar pabalik sa kanilang tahanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mansyon ay kumikinang sa kagandahan. Ang pag-iilaw ay ginawa lamang itong mas dakila at mas misteryoso. Huminto siya sa underground na garahe, binuksan ang pinto, at inakay si Anastasia sa elevator.
Tahimik ang buong villa na umalangaw-ngaw sa hangin ang kanilang mga bulong habang pinakikinggan ang tibok ng puso ng isa't isa. Pagdating nila sa ikatlong palapag, tinangay siya nito at dinala sa kama. Nagninangas pa rin ang mga baga na nabuhay habang naglalakad sila sa kakahuyan. Kung hindi niya ito tinulungan na patayin ang apoy, maglalagablab ang pagnanasa niya sa buong gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Kabanata 676. Nagising si Anastasia ng kanyang internal alarm clock. Nagpasya siyang magluto ng almusal para kay Elliot. Ang tagal na rin niyang hindi na ipapakita ang galing niya sa pagluluto dahil may mga katulong sila. Sa kabutihang palad, siya ay may sapat na kasanayan upang magluto ng 2 mainit na mangkok ng noodles. Ang mabangong amoy na sinamahan ng mga nilagang itlog at mga hiwa ng karne ng baka ay tila mas masarap ang pagkain. Kinuhanan pa niya ito ng litrato at in-upload sa kanyang mga social media account na may caption na, "Breakfast with Mr. Presgrave." Nagsimula na ang umaga nila. Maya-maya, dumating na si Elliot sa dining room. Katatapos lang niyang mag-shower pagkatapos ng kanyang usual morning exercise. Nakasuot ng loungewear, isa siyang walking hormone, pero hindi niya alam kung gaano siya kaakit-akit. Alam niyang kapag tinatitigan siya nito, mas magiging maganda ang pakiramdam niya sa kagandahan. Sa katunayan, kung sakaling hiwalayan niya ito, maaaring hindi na siya makapag-asawang muli. Pagkatapos ng lahat, gagawin siyang mapili ni Elliot. Kaya, gagawin niya ang kanyang makakaya bilang Mrs. Presgrave. Kahanga-hangang asawa ang mayroon ako, papuri niya. Ngayon alam mo lang yan. Humajijek siya. Hindi. Alam ko ang tungkol dito sa simula. Kaya naman napakaswerte ko na napangasawa kita. Ang lahat ng matatamis na bagay na sinasabi noong umagang iyon ay mabubulok sa kanyang mga ngipin balang araw. Nakangiting itinulak nito ang mangkok ng noodles sa kanya. Kumain ka na. Pagkatapos ng almusal, nagbasa siya ng balita. Dahil sa nakita niya ay napangiti siya. Kasalukuyang trending ang post niya mula noong umaga. Nalantad ang kasanayan sa pagluluto ng mga mayamang ginang. Ay ang headline. Now that she thought about it, hindi na niya may post ang kahit anong gusto niya sa kanyang social media accounts ngayon. Kailangan niyang maging low profile. Marahil ay dapat niyang itakda ang kanyang privacy sa post sa Only Me. Si Anastasia ay may bagong party launching ng produkto na dadaluhan sa Burgua noong hapong iyon. Dahil sa tiyak na walang magawa ang isang tao, nagpasya siyang dumalo-dala ang pinakamagandang accessory na maaaring makuha ng sinuman sa kanyang asawa. Ang launch party ay gaganapin sa isang event hall na pag-aari ng Presgrave Group. Ilang top-tier na celebrity at socialite ang inimbitahan, at magkakaroon ng fashion runway kung saan ang atelier ay magiging live stream. Pag-ikot ng 2:00, nagsimulang magsiparon ang mga tao sa venue. Nagkaroon ng utos sa lahat habang ang mga paparazzi ay lahat ay nagpakita ng kanilang mga camera at streaming equipment. Pagkatapos ay nakatanggap si Larry ng isang tawag na huminto sa kanyang lahat ng trabaho at naghihintay sa harap ng mga pintuan. Huminto ang isang Rolls-Royce, at lumabas ang isang mag-asawa na masayang binati ni Larry, "President Presgrave, Mrs. Presgrave, nandito ka na. Nagsumikap ka, Mr. Young." Napangiti si Anastasia. Hindi, ginagawa ko lang ang trabaho ko." Kaway ng kamay, sinenyasan ni Larry na pumasok sila sa loob. Pagkatapos ay dinala niya sila sa harap na hanay. Noon ay yumuko si Larry para bamulong sa tainga ni Anastasia, "Kailangan namin na magsalita ka mamaya, Mrs. Presgrave." Natigilan siya. "Next time," sabi niya sabay wave ng kamay niya. Hindi siya dumating na handa. "Ngayon, nandito lang ako para humanga sa mga gawa." Magaling. Hindi kailanman pipilitin ni Larry ang sino mang gawin ang isang bagay na hindi nila gustong gawin. Noon lang, may lumapit sa kanila, ito ay Mason. "President Presgrave, Mrs. Presgrave." Nakangiting bati ni Mason. "Hindi na kailangang maging formal, Mason. Tawagin mo na lang akong Anastasia." Hindi iyon magagawa ni Mason. Ayon sa alam niya ngayon, si Anastasia ang bagong CEO ng Burgua. Walang paraan na siya ay maglakas loob na sumalungat sa mga patakaran ng lipunan. Hindi nagtagal, bumati sa mga taong nakapaligid sa kanila ang iba pang celebrities na naimbitahan. Walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na magbigay sa kanilang mga benefactor ng mababang serbisyo.
Ang bawat babaeng naruroon sa gabing iyon ay nagbihis. Gayunpaman, wala sa kanila ang maglalakas loob na magsisimula ng kaguluhan habang si Anastasia ay nakatayo doon. Gayunpaman, mayroong maraming palihim na tingin at post na sinadya upang maakit ang atensyon ni Elliot. Kinagabihan, lumapit sa kanila ang isa sa mga modelo ng fashion catwalk, si Katrina. Ang mga pagsisikap ni Mason ay nagbigay daan sa kanyang kumpanya sa pagmamold na pangasiwaan ang fashion runway. Nang makita ni Katrina si Elliot, tumatalon siya sa tuwa. Mula noon, siya ay matatagpuan na naghahanda sa harap ng bawat salamin na magagamit niya. Higit pa rito, magkakaroon ng bagong programa sa pangangalap ng tagapagsalita na magaganap pagkatapos ng paglulunsad. Bilang isang ambisyosong babae, gusto ni Katrina ang pagkakataon na maging tagapagsalita ng Burgwa. Kabanata 677. Naglakad si Anastasia sa backstage para batiin si Felicia. Pagkatapos ng lahat, si Felicia at ang kanyang club sa disenyo ng mga bituin sa party ng paglulunsad ng produkto. Napakaganda ng mga disenyo mo sa pagkakataong ito, Felicia. Komento ni Anastasia habang binuklat ang artbook. Ang lahat ng naruroon ay mahusay na eksklusibo. Sana hindi ka namin binaygo. Sa isip ni Felicia, si Anastasia ang amo. Naniniwala ako sa iyo, Felicia. Anastasia, biglang may tumawag na babae mula sa likuran nila bago si Katrina ay mabilis na kumilos para pumwesto sa likod ni Anastasia. Katrina, nakangiting bati ni Anastasia. Pakialam mo ba kung mag-usap tayo ng pribado? Kinakabahang tanong ni Katrina. Sa kasalukuyan ay nahihirapan siyang kausapin si Anastasia dahil lumabas siya ng mapang-ipang pressure na hindi nagustuhan ni Katrina. Marahang tinapik ni Felicia si Anastasia sa pisngi. Tutulungan ko ang team ngayon, Anastasia. Sa sandaling wala si Felicia, huminga ng malalim si Katrina. Alam kong naghahanap ng Burgwa ng tagapagsalita para sa kanilang produkto. Umaasa ako na magkakaroon ako ng pagkakataon na mapabilang sa iyong mga patalastas. Bahala na yan sa marketing. Maaari kang dumalo sa mga panayam para sa trabaho. Napangiti si Anastasia. Napakagatlabi si Katrina. Anastasia, pwede bang gumawa ka ng exception para sa akin minsan lang? Pakiusap, tinulungan ka ng kapatid ko sa lahat ng mga taon na iyon. Natural, alam ni Anastasia kung ano ang iniisip ni Katrina. Gusto ng babae ng kabayaran para sa tulong ni Mason sa lahat ng mga taon na iyon at kung ang humiling ay si Mason, sumama sana siya sa plano bago nagtanong kung bakit. Nang nanatiling tahimik si Anastasia, nagpatuloy si Katrina, alam kong hindi ako dapat maging gaaman at magsamantala sa isang bagay na inutang sa iba, ngunit para kaming isang pamilya. Hindi ka ba makakagawa ng exception? Alam ni Anastasia na si Mason ay hindi rin isang taong hihingi ng reparasyon. Kailangan kong tanungin ang club tungkol dito. Balitaan kita kapag may balita na ako. Salamat, Anastasia. Napangiti si Katrina. Nang makaalis si Anastasia, nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi humingi ng anumang kapalit dahil siya ay sa mapagmataas na tao, ngunit siya ay hindi tulad niya. Gagamitin niya ang lahat ng makakaya niya para tulungan ang sarili niya dahil hindi siya naging maganda gaya ng model. Kung gusto niyang maging celebrity, kailangan muna niyang sumikat. Nang bumalik si Anastasia sa kanyang upuan, nakikipag-chat si Elliot kay Larry, na pagkatapos ay tumayo nang mapansin ang pagbabalik nito. Nagsimula ang palabas sa sandaling bumalik siya. Bumaba ang mga ilaw sa entablado habang ang mga nakamaskara na modelo ay nagsistrut habang nakasuot ng mga alahas na gawa ng Burgwa. Natural, isa si Katrina sa mga naging modelo. Nakatuon ang buong atensyon niya sa paggawa ng lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, kapag dumaan siya, tinatitigan niya si Elliot. Napansin ito ni Anastasia, syempre. Alam niya kung anong klaseng babae si Katrina. Hanggat may pagkakataon, gagawin ni Katrina ang lahat para maakit ang isang tao. Bago ang palabas, pinag-iisipan ni Anastasia na bigyan siya ng pagkakataon dahil sa koneksyon niya kay Mason. Ngayon, gayunpaman, ang lahat ng mga kaisipang iyon ay nailabas sa bintana. Kailangan kong sagutin ang isang tawag, mahal, mahinang sabi ni Elliot. Tumanggo lang siya bilang tugon habang abala siya sa palabas. Tapos, saktong pagtayo niya, tumayo na rin ang isa sa mga female celebrity. Bagamat umalis siya sa kabilang direksyon, ang mga koridor sa labas ng bulwagan ay magkakaugnay.
Ang celebrity na iyon ay naghihintay ng kanyang pagkakataon. Gamit ang dahilan na kailangan niyang magtungo sa banyo, lumabas siya ng bulwagan. Nang tuluyan na siyang pumunta sa kabilang side, nakita niya si Elliot na tumatawag sa telepono habang nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window. Si Elliot ay parang magnet na umaakit ng tingin sa bawat babaeng naroroon sa gabing iyon. Kahit saan man siya tumayo, siya ang magiging sentro ng atensyon. Kung tutuusin, isa siyang lalaki na bihirang makita ng mga tao. Kahit sinong babae na may brain cells ay malalaman na huwag sayangin ang anumang pagkakataon na dumating. Ang pangalan ng celebrity ay Catherine Windsor. Siya ay kinikilala na isa sa mga pinakasikat na celebrity ng taon dahil sa isang sikat na palabas na ipinalabas na palabas. Dahil sa kanyang kasabihan, kamakailan lamang ay inanunsyo siya bilang tagapagsalita ng mga bagong produkto ng Bergwa. Gayunpaman, hindi doon nagtapos ang kanyang mga ambisyon. Gusto niya ng isang malakas at makapangyarihang benefactor, isang tulad ni Elliot Pregrave, na nakatayo sa tuktok ng food chain. In-end ni Elliot ang tawag at tumalikod para bumalik sa event hall. Kasabay nito, nagkunwaring abala siya sa pakikipag-usap sa telepono at umakto na parang hindi niya nakita doon. Nang mabangga siya nito, inilahad nito ang kamay sa balikat nito para pigilan ang pagbagsak nito sa lupa. Kabanata 678. Mabilis na humingi ng tawad si Catherine, "I'm sorry. Pangulong Presgrave. Hindi kita nakita doon. Kasalanan ko ang lahat ng ito." Lumapit siya at tinapik ang braso nito. "Sana hindi kita sinaktan." Ikinaway ni Elliot ang kanyang kamay at sumagot, "Ayos lang." "Nako, sorry sa mantsa ng kolorete sa suit mo. Hayaan mo akong bahala." Sa halip na tanggalin ang mantsa sa braso nito, sinubukan nitong abutin ang dibdib nito pagkatapos sabihin iyon. Pinipigilan agad ng braso niya ang pagtatangka niya, "Kailangan," and he said in an icy tone, "No." Catherine let out a frustrated sigh nang makalayo si Elliot. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang pukawin ang interes nito sa kanya. Walang makalapit sa kanya dahil umasal ito sa paraang totoo sa mga narinig nito tungkol sa kanya. Bakit siya nagpakasal kung ayaw niya sa mga babae? Saktong pagkaalis ni Catherine ay lumabas si Felica sa kanto. Kalalabas lang niya sa banyo nang makita niya ang eksenang ito, at naisip niya, masira ang kanyang paningin para sa araw. Siya ay hindi madalas na mabait na manghimasok sa negosyo ng ibang tao, ngunit sa tingin niya ay kailangang alertuhan si Anastasia tungkol dito. Kung ang isang artista ay gumawa ng paraan upang subukang akitin si Elliot, kung gayon hindi siya ang pinakamahusay na pagpipilian upang kumatawan sa Bergwa bilang isang tagapagsalita. Lumiwanag ang phone ni Anastasia sa mga text. Tinignan niya ito at nakitang text message iyon ni Felicia. "Nakita ko lang si Catherine na sinusubukang ligawan ang asawa mo sa hallway, Anastasia. Dapat mong tandaan." Binasa niya ng mahinahon ang text at napunta ang mga mata niya sa kung saan dapat naroon si Catherine. Walang tao doon. "Salamat, Felicia," magiliw na tugon ni Anastasia. Sa sandaling ito, nakabalik na si Elliot at ang kanyang malaking kamay ay lumabas upang hawakan ang kanyang kamay na may balak na haplasan ito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang salubungin ang tingin nito. Sa kabila ng malamlam na liwanag, kumikinang sa pagmamahal ang mga mata ng lalaki. Nang mapansin niya ito, ngumiti siya ng matamis at hinalikan ang pisngi nito, na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa publiko. Nakita ni Catherine ang kanilang pagmamahal habang pabalik siya sa kanyang upuan. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting takot habang iniisip ang kalokohang ginawa niya. Nag-aalala siya na hindi siya bibitawan ni Anastasia kung alam niya ang tungkol sa panliligaw kanina. Natutuwa siyang hindi alam ni Anastasia ang tungkol dito. Sino ang makakaalam kung ano ang nalalaman ni Anastasia? Nang makita ni Elliot kung gaano siya katapang nahalikan siya sa publiko ng ganito, binigyan niya ito ng isang kontentong ngiti na nagpatibok ng puso niya. Namula ang mukha niya nang maramdaman niya ang tingin ng lahat sa kanila. Ibinalita ang kanyang pag-amin ng pagmamahal sa lalaking ito. Isa itong babala para sa sino mang gustong ilayo siya sa kanya. Naging maayos ang press conference habang bongga ang reaksyon ng online media. Malaking suporta at panghihikayat ang ipinakita sa kanila kasama ang ilang pambihirang bagay na pinopromote din. Pagkaalis nila sa conference, dinala siya ni Elliot sa isang marangyang restaurant para sa hapunan. Ngayong gabi ang gabi ng kanilang date. Bukod pa riyan,
mayroon pa siyang sorpresa na nakahanda para sa kanya. Natutuwa siyang makuha ang pinakamagandang brose na iniaalok sa kaganapan, at binalak niyang iregalo ito sa kanya ngayong gabi. Oh, kailan mo ito nakuha? Bahagyang nagulat si Anastasia, ngunit nasasabik siya na binigyan siya nito ng biglaang bagay. Mukhang maganda sa iyo, sabi niya sa kanya, pinupuri ang brose at siya. Kinuha ni Anastasia ang regalo habang ipinatong ni Elliot ang kanyang baba sa kanyang nakatiklop na mga palad at masuyong tumingin sa kanya. Dahil tinanggap mo ang regalo ko, kailangan akong gantimpalaan ni Mrs. Presgrave ngayong gabi. Oh, so, may secret motive dito. Naningkit ang mga mata ni Anastasia habang sinasabi, I think I need to pay closer attention to what happens around me. Hindi ako laging niloloko mo. Si Elliot ay patuloy na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya, wala akong pakialam kung gaano kakatanga dahil nakayakap ka pa rin sa akin sa iyong mga daliri. Tinawag ba niya itong tanga? She protested, hindi ako tanga. Sa totoo lang, matalino ako. Tama ka, my wife is the most clever woman alive, sabi niya habang lalong lumaki ang ngiti niya. Para bang hindi siya magsasawang manligaw sa kanya sa ganitong paraan. Paano magpapatuloy si Anastasia sa pakikipaglaban pagkatapos mapansin na siya ay magiliw sa kanya? Dahil dito, pinagpatuloy niya ang pagpuno sa plato niya ng pagkain. Sweetheart, kailangan mong kumain ng marami para magkaroon ka ng sapat na lakas ngayong gabi. Nagdulot ito ng mabilis na pamumula niya. Iyon lang ba ang naiisip mo? Kabanata 679. May iba pa ba? Pumikit si Elliot at tila nag-iisip kung ano ang kanyang sasabihin. Pagkatapos, sinabi niya, wala akong ibang gusto ngayong gabi maliban sa iyo. Matapos marinig ito, hindi nag-aksaya ng oras si Anastasia sa pagyuko para magsimulang kumain, at agad na sinimulan ng lalaking ito ang pagtatambak ng mas maraming karne sa kanyang plato. Bakit parang pinapakain niya ito para katayin mamayang gabi? Kinabukasan, may meeting sa Burgua sa umaga. Umupo si Anastasia sa upuan ng punong taga-disenyo at nakasuot siya ng beige suit na nakatali ang buhok. Binigyan nito ang kanyang maislan at magandang mukha ng natural at malinis na anyo. Ang unang paksa na gusto niyang talakayin sa lahat ngayon ay ang pagtatapos ng kontrata sa pag-endorso ni Catherine na pinirmahan kamakailan. President Tillman, nag-invest lang kami ng $10 million sa kanya. Kung sinira namin ang aming kontrata sa kanya, kailangan naming bayaran siya para sa mga liquidated na pinsala. Nang marinig iyon ni Anastasia ay nanlamig ang kanyang mga mata. Kung gayon, dapat mong malaman kung paano maiiwasan ang pagbabayad sa kanya para sa pagtatapos ng kontrata. Napangiwi ang lahat sa pahayag na ito. Noong una ay inakala nila na siya ay mas kaya-aya, ngunit tiyak na hindi nila inaasahan na ihahagis niya ang gayong seryosong hamon sa kanila sa kanyang unang araw. President Tillman, pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit mo tinatanggal ang kontrata ni Catherine? Ayoko sa kanya, diretsong sagot ni Anastasia habang matigas niyang iniikot ang kanyang mahabang buhok sa kanyang daliri. Ang kanyang tugon ay parehong mayabang at prangka. President Tillman, naiintindihan ko. Aayusin ko na agad. Kailangan nating talakayin ang ating bagong tagapagsalita pagkatapos ilunsad ang bagong produkto sa komperensya. Mayroon ka bang anumang mga pahayag? Maaari kang magmungkahi ng ilan na mapagpipilian ko, sagot niya. Si Felicia lang ang nakakaalam ng katwiran ng kanyang desisyon. Hiniling ni Anastasia kay Felicia na manatili. Felicia, please stay. Ang iba sa inyo ay maaaring bumalik sa trabaho. Napatingin si Felicia kay Anastasia nang may paghanga sa meeting room. She was really assertive as she expressed her appreciation. Felicia, salamat sa pag-aalerto sa akin tungkol kay Catherine. Huwag kang mag-alala. Siyempre, hindi si Catherine ang unang babae na nangligaw kay President Presgrave. Kailangan mo pa ring mag-ingat. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni Anastasia nang marinig niya ito. Hindi ako magagalit kung hindi ko alam ang tungkol dito, ngunit kikilos ako kung alam ko. Isang tawag sa telepono ang pumasok sa opisina ni Catherine mula sa Departamento ng Advertising at Pagpaplano ng Burgua upang ipaalam sa kanyang ahente na tinapos na nila ang kanilang kontrata sa kanya. Ano ang mali sa aking artista? Napirmahan na ang kontrata. Sa tingin ko hindi ko ito magandang ideya. Ang desisyon ay ginawa ng aming boss. Ang boss mo ay Vice President Young,
Tama. Nandoon siya noong pinirmahan ang kontrata. Hindi, ito ang aming malaking boss. Sino ang big boss mo? Nag-aalalang tanong ng ahente. Si Miss Anastasia Tillman, ang asawa ni President Presgrave, ay pumalit bilang presidente ng Bergua Jewelry Atelier. Ikinagulat nito ang ahente, na mabilis na tumugon, kung gagawin mo ito, ikaw ay labag sa kontrata. Obligado ang Bergua na magbayad ng mga liquidated na pinsala sa ganitong paraan. Ito ay tiyak na mangyari na isang bagay na hindi natin gustong-gusto. Nais din naming magpatuloy sa pakikipagtulungan sa iyo sa mahabang panahon. May additional clause ang contract namin. Kung naniniwala kami na hindi natupad ng artista ang mga kondisyon, may karapatan kaming wakasan ang kontrata ng walang anumang kabayaran. Ang ahente at empleyado mula sa Bergua ay nakipag-usap sa isang mahabang talakayan, ngunit sa wakas ay napiling pumayag ang ahente ni Catherine. Pagkatapos, tinawag niya agad si Catherine at tinanong, "Catherine, may mga scandals ka ba kamakailan? Pinaalis ka ng Bergua dahil sa iyong malaswang pag-uugali. Wala akong kinalaman at malinis ang nakaraan ko. Paano nila ako nagagawang ganito?" Napuno ng sama ng loob si Catherine, sa paniniwalang hindi patas ang pakikitungo sa kanya. Desisyon ng malaking boss na itigil ito. Sinaktan mo ba siya sa anumang paraan? Ibig mong sabihin, Vice Presidente Young. Hindi. Si Anastasia Tillman, ang asawa ni Elliot Presgrave, ay ang kasalukuyang pangulo ng Bergua. Sa dinami-daming tao, bakit gusto niyang wakasan ang kontrata sa iyo? Paano ko malalaman? Napabalikwa si Catherine habang nilalamon siya ng guilt. Hindi naman siguro dahil sinubukan niyang akitin si Elliot sa hallway noong Sabado ng hapon, di ba? Siyempre, nagatubili ang ahente ni Catherine na madaling mawala ang ganoong kalaking endorsement fee. Sa kalaunan ay nakuha niya ang pangkalahatang linya ng opisina ni Anastasia pagkatapos magtanong sa paligid at nagpasyang tanungin siya ng personal. Kabanata 680. May hawak na tasa ng kape si Anastasia. Katatapos lang niyang suriin ang kanyang paparating na schedule at naghahanda na para magpahinga. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono sa opisina, at inabot niya ito upang sagutin ito. "Hello, sino ito?" "Hello, ito ba si President Tillman? Ang pangalan ko ay Georgina Redeng. Ako ang manager ni Catherine Windsor. Ikinalulungkot kong abalahin ka, Pangulong Tillman, ngunit may kailangan akong linawin. Mahusay ang kasikatan at reputasyon ng aming mga artista, kaya gusto kong malaman kung ano mismo ang tungkol sa aming mga artista na hindi umaangkop sa mga pamantayan ng iyong kumpanya. Gagawin namin ang lahat para maresolba ang sitwasyon sa lalong madaling panahon." Bahagyang naningkit ang magagandang mata ni Anastasia nang marinig niya ito. Baka gusto mong malaman kung ano ang ginagawa ng iyong artista sa hallway noong araw ng press conference. Sabihin mo sa kanya, kung gagawin niya ulit ang ganoon, hindi na siya magiging bahagi ng entertainment business. Pagkasabi niya nun ay pinatay niya agad ang phone. May ginawa ka ba para magalit si Pangulong Tillman sa araw ng press conference? Tanong ni Georgina kay Catherine, na nakaupo sa tapat ng couch matapos ibaba ang telepono. Ano kayang nagawa ko? Mas mabuti pang sabihin mo sa akin ang totoo, single ni Georgina. Nagsimulang nguyain ni Catherine ang kanyang mga labi habang naiintindihan niya ang kalubhaan ng bagay at mabilis na nagpaliwanag. Nakita ko si Elliot na sinasagot ang telepono sa hallway noong isang araw. Gusto ko lang mag-impress sa kanya para maalala niya ako. Ano? Ang lakas ng loob mong ligawan si Elliot. Nandoon ang asawa niya sa press conference. May utak ka pa ba? Galit na galit si Georgina. Napagtanto kong mali ako ngayon. Alam mo ba ang sinabi sa akin ni Anastasia? Nagbanta siya na paalisan ka sa industriya kapag naulit ito. Saway ni Georgina. Out of everyone, the person who you've to upset is Elliot Presgrave's wife. May iwan ka sa alikabok nang wala sa oras kung may sasabihin siya. Ganon ba talaga siya kalakas? Nagtataka si Catherine, hindi nag-alinlangan. Sa status niya bilang Mrs. Presgrave, kaya niyang mawala sa isang iglap. Kalimutan ang tungkol sa kabayaran. Naiintindihan mo ba sa susunod na makita mo siya, lumayo ka sa kanya, sigaw ni Georgina. Kahit na si Anastasia ay matagal nang wala sa trabaho sa Bergua, puno pa rin siya ng sigasig. Pagkatapos ng maikling pahinga, mabilis siyang nag-draft ng isa pang schedule.
Siya ay isang miyembro ng club ng disenyo ng kumpanya sa mga tuntunin ng disenyo ng alahas, at maaari rin siyang gumawa ng mga desisyon sa pamamahala ng may pag-intindi, kaalaman at determinasyon. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto at pumasok si Mason matapos itong buksan. President Tillman, available ka na ba? Tawagin mo na lang akong Anastasia. Nakangiting sabi niya simula nung nabigyan siya ng special treatment dito. Hindi, tatawagan kita bilang Presidente Tillman kapag nasa opisina na tayo. Makakalimutan natin ang mga formalidad pagkatapos nating makaalis sa trabaho. Giit niya. Pagkatapos, umupo siya sa upuan sa tapat niya at nagtanong, iniisip ko lang kung na-appoint na ba ang tagapagsalita. Kung hindi, irerekomendo ko ang kapatid kong si Katrina. Nahulaan na rin niya na nandito siya para kay Katrina. Matapos itong pag-isipan, Mason, naging mabait ka sa akin. Kung gusto mo talagang irekomenda ang kapatid mo, mabibigyan ko siya ng pagkakataon. Bihira siyang lumapit sa kanya para humingi ng tulong, at alam niya iyon. Kaya, wala siyang balak na tanggihan siya sa puntong ito. Ang kanyang karera bilang isang modelo ay hindi kailanman talagang nag-alis, kaya talagang umaasa ako na siya ay nagtatag ng isang reputasyon sa ibang lugar. Ipinahayag ni Mason ang kanyang pag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang kapatid na babae. Sige, sasabihin ko sa mga taong namamahala sa pag-aayos ng kaganapan na payagan siyang i-promote ang aming brand. Malinaw na sagot ang ibinigay ni Anastasia. Salamat, Pangulong Tillman. Matapos marinig ang mga salitang ito, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Hindi may kakaila ang matinding pressure sa kanya ni Katrina. Talagang welcome ka. Hindi ka madalas humingi ng tulong sa akin. Kailangan kong gawin ito, syempre. Ngumisi si Anastasia. Pagkaalis ni Mason, tinawagan niya ang tungkol sa departamento pagkatapos at hiniling sa kanila na gumawa ng ilang mga kaayusan. Basta hiling ni Mason sa kanya, willing siyang tulungan si Katrina. Noong 3 p.m., muling kumatok ang pinto ni Anastasia at sinabi niyang, pasok. Noong una, akala niya ay ang kanyang katulong na si Grace ang nagdadala ng mga dokumento, ngunit ito ay isang matangkad at kaakit-akit na lalaki na casual na pumasok. Dahan-daang pumasok ang lalaki na nakangiti habang nasa bulsa ang isang kamay. Anong ginagawa mo dito? Tumayo si Anastasia para salubungin siya. Niyakap siya ng lalaki at niyakap siya habang binababa ang ulo at hinalikan ang mapupulang labi. Nandito ako para makita ang asawa ko. Sa sandaling napagtanto niyang nakabukas ang kanyang mga shutter sa bintana, namula ang kanyang mukha. Ang mga blind ay nakabukas. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.